mayroong kasabihan na kung ano ang bukang bibig, yun daw ang laman ng dibdib. Okay? Alam na natin ang ibig sabihin po nun. At ito po ay totoo sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, nang nagturo siya sa mga tinatawag na religious leaders sa kanyang panahon, especially sa mga Jew and mga Jewish leaders, mga Pharisees and Sadducees, sinabi niya sa Mark chapter 7 verses 20 to 23 na ang lahat ng lumalabas sa bibig ng tao ay nanggagaling sa laman ng kanyang puso. So, ibig sabihin po, lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng ginagawa ng tao, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa laman ng puso ng tao. Ngayong umaga ay nais nating ituloy ang ating series sa pag-aaral po natin dito po sa Book of Ecclesiastes. Please open your Bible in the Book of Ecclesiastes. Nasa Old Testament po ito. At nagpapasalamat tayo sapagkat tayo po ngayon ay nasa kabanatang 7 at ang titingnan po natin ay ang verse 28 hanggang chapter 8 verse 1. Sa Tagalog po, Mangangaral, chapter 7 verse 28. At itutuloy po natin ng verse 1 ng chapter 8. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 28, pagkatapos ng mataman ngunit bigong pagsasiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino, at sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang napitya ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Verse 1 ng chapter 8. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang kaalaman ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Now, ang ating pag-aaral ngayon ay may title na Knowing Man's Depravity and Man's Righteousness. Sa Tagalog po, alamin ang pagiging makasalanan ng tao at ang katwiran ng tao. Napag-aralan natin last Sunday sermon yung patungkol sa paano natin i-manage ang pagkakaroon ng galit. Nakita natin sa chapter 7 ng ating pag-aaral na yung pagkagalit ay hindi siya nakapagbibigay ng magandang resulta saan? Sa buhay ng isang tao. Nakita natin po yon. Ang sabi po ng chapter 7 verse 9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. So nakita natin yon na ang pagkagalit ay maraming idudulot na hindi magandang resulta sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa buhay ng isang mananampalataya. Ngayon, nandito tayo sa conclusion ni Haring Solomon, ni King Solomon, dito sa chapter 8, verse 29. At makikita natin, kasama sa verse 1 ng Kabanatang 4, itong pagpapakita ni Haring Solomon na in-inspired ng banal na espiritu na sinulat niya ito, kung ano ang dapat na maintindihan natin saan? Sa buhay ng tao. Kaya nilagay kong title dito, Knowing Man's Depravity. Ang ibig sabihin po, alamin natin ang pagiging makasalanan ng tao at ang pagiging matuwid ng tao. So pinapakita ngayon dito ni Haring Solomon yung mga salitang binanggit niya sa verse 29 ng chapter 7. Ito lamang ang napitya ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Pinapakita ngayon dito ang isang katanungan sa atin. Ano ang tiyak na aral ng Diyos patungkol sa mga tao at sa iyo? Dito tinutukoy ni Haring Solomon o na salita ng Diyos ang isang pag-aaral patungkol
sa kalagayan ng tao. Just imagine, si Haring Solomon, siya ang pinakamatalinong tao na wala pong pwedeng ipantay sa kanya. Siya po ang tao na ang lahat ng bagay ay sinaliksik niya at sinubukan niya. When it comes to concubines, nakita natin, meron siyang 1,000. Yung talino niya, walang maipapantay sa kanya. Pero dito pinapakita niya ngayon sa atin, ano ba yung tao? Ano ba ang tao sa pinaka-disenyo ng ating Panginoong Diyos? Kaya ang question na nais kong bigyan natin ng kasagutan ngayon ay ito. Ano ang tiyak na aral ng Diyos patungkol sa mga tao o sa iyo? Makikita natin sa verse 29, ang sabi ni Haring Solomon ay ito. Ito lamang ang natitya ko. Nakita niyo po ba yun sa verse 29? Ang sabi niya, ito lamang ang natitya ko. Sa ang bagong ambilya, ang sabi dito, tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan. Natagpuan. Ibig sabihin, nag-search si Haring Solomon at ang kanyang natagpuan ay ito daw. Ito yung natagpuan niya. Kaya yung isang translation dito, natitya ko. Ibig sabihin, ito yung kanyang conclusion. Now, na sinabi ni Haring Solomon, ang verse 29, na praise na natitya ko o tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan, ito ay tumutukoy sa kanyang pagsisiyasat, sa pagsisiyasat ni Haring Solomon. Mapapansin natin sa chapter 7, verse 15. Tingnan nyo po, ang sabi niya sa chapter 7, verse 15 ay ganito. Now listen in verse 15. Sabi niya, sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita ko ang tao'y namamatay kahit siya'y mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Tingnan niyo po ang verse 23. Ang sabi ng verse 23 ay ito, sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang kaalaman. Sa pag-aakalang ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Verse 24, hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para nating maunawaan. Nagpatuloy ako sa pagdili-dili, nagsuri akong mabuti, at matamang kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong mangmang ang nagpapakasama at kaululan ang nagpapakamangmang. Verse 26, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay lumalayo rito, ngunit napahuhuli ang mga masama. So kung inyo makikita, pinapakita ngayon dito ni Haring Solomon na sinerch niya ang lahat ng bagay. Sinerch niya ang buhay ng tao, kung gaano kahaba. Sinerch niya ano ang magiging epekto ng babae sa buhay ng isang lalaki. Just imagine, meron siyang 1,000 na babae. Sinerch niya ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng kaalaman, saan? Sa mga nilikha, sa mga kinreate ng ating Panginoong Diyos. Ni-research niya, sinerch niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero alam nyo, sinabi niya, sa ating pag-aaral, na ang pinaka binigyan niya ng diin at conclusion ay kung ano ang tao. Kung ano ang tao at sino siya sa harapan ng Diyos at kung ano ang kanyang kahalagahan sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi lahat ng bagay na meron sa mundong ito is temporal. Tama po ba? Lahat ng bagay na ito, maiiwan ng tao. Kaya sabi niya, sa maikling buhay ko, siniyasat ko ang lahat ng bagay. Yun yung sinabi niya riyan eh. Pero sinasabi niya ngayon dito, ang isang tao na matalino, ang isang tao na mayroong concern, hindi lamang para sa pansamantalang pamamalagi niya dito sa lupa, kundi pinapakita niya ano ba ang dapat na maging posisyon ng isang tao sa usapin ng eternal na patutunguhan niya. So yun yung pinapakita niya ngayon dito.
Kaya pinakita niya ngayon dito, mapapansin natin, sa pagsisearch ni Haring Solomon, kanyang sinamarize, kanyang binuod ang lahat ng kanyang pagsisiyasat. Kumbaga sa paggawa ng thesis, kung paggawa ng research paper, meron siyang tinatawag na thesis statement. Ito yung nakuha niyang konklusyon. Ito yung nakuha niya na parang dito lahat umuuho ang kanyang mga naging paksa hanggang kabanatang 12. At ang thesis niya ay makikita natin yung buhay ng tao. Ano yung sabi niya sa verse 29? Ito lamang ang natitya ko. Ito lamang ang natitya ko, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Now, pinapakita niya ngayon dito ni Haring Solomon, yung natitiyak niya, yung tao nilikha ng Diyos. Parang kung titingnan natin, kabiyat ito, parang sinasabi rito. At tinututulan ni Haring Solomon yung modern belief ngayon ng philosophy ng tinatawag na anthropology o pag-aaral sa tao katulad ni Charles Darwin na yung evolutionism o kaya yung nanggagaling tayo sa unggoy. Noong una, Peking man, Java man, hanggang sa naging tao daw tayo. Yan yung mga pinapakita ni Charles Darwin Pero si Haring Solomon, na inspired na salita ng Diyos, ang kanyang pag-summarize, kanyang pagbubuod, ay makikita natin sa Genesis 1:26-27. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, now, and I quote, sinabi ni Yahweh, ngayon lalangin natin ang tao, ating siyang gagawing kalarawan natin. So, yung pangungusap na ito, maliwanag na ang Diyos ang nag-create ng tao. And man created in the image of God. Pagdating ng chapter 2, verse 7, ang sabi doon, lumalanga ang Diyos ng tao mula sa alabok at hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. At pagdating ng verse 15-25, malinaw na pinapakita doon ng kabanatang 2 na binigyan ng bilin o hagubilin ang mga magulang nating si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Ang sabi niya ron, makakain mo ang lahat ng bunga ng puno sa halamanan nito. Maliban sa isang puno na yon na may bunga na nagbibigay sa kaalaman sa mabuti't masama. Huwag na huwag mo kakainin yan. Pag kinain mo yon, mamamatay ka. Just imagine, ito yung gustong ipakita ng ating Panginoong Diyos. Mamamatay ka. That is the concern of Yahweh sa panahon ngayon. And this is the verbal law and commandments ng ating Panginoong Diyos. Sabi ron, mamamatay ka. So, mamamatay ka physically at mamamatay ka spiritually. So, the word death is referring to spiritual death, mawawalay sa Panginoong Diyos, and of course, physical death, mamamatay ang katawan. That's why it was happened in Genesis chapter 3, verses 1-21. Nakita natin na sa pamamagitan ng pinakatuso sa lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ano ito? Yung serpent. At alam nyo, ang serpent na ito, and this is literally Satan na kung saan ay gumawa ng paraan upang ang babae na second hand na nakatanggap ng information ay mas mabilis niyang malinglang upang nasa ganon mahulog sa kasalanan ang una nating mga magulang. Kapag nahulog si Eva, mahuhulog si Adan dahil ang leadership ay nasa lalaki. And that's why yung kabuuan ng mundo sa humanity nahulog lahat sa kasalanan. So ito yung gustong ipakita ni Haring Solomon. Ito ay nagpapakita sa atin ng pag-aaral patungkol sa tao. Sino ba ang tao? At alam natin na pag nag-aral tayo, this is humanity, this is anthropology, di ba? This is study of man. Makikita natin. Now, nakita natin na ang pinaka-thesis, ang pinaka-buod ng paksa ni Haring Solomon sa kanyang conclusion sa Kabanatang 7 ay patungkol sa aral ng tao, patungkol sa iyo, patungkol sa akin,
patungkol sa mga taong nakakahalubilo natin. Kaya, mga kapatid, ang tiyak na aral ng Diyos patungkol sa mga tao at sa iyo, una, God made man upright. Ulitin ko, God made man upright. Sa Tagalog, nilikhang matuwid ng Diyos ang tao. Amen po ba? Napakagandang isipin na ang Diyos, nilikha niya ang tao na upright o matuwid. Makikita natin yan sa verse 29. After na sinabi ni Haring Solomon, ito lamang ang natitya ko. Ang sabi niya, sa lahat ng kanyang pag-aaral, binigyan niya ng pagkapapahalaga ang tao. At ang kahalagahan ng tao ay inugnay niya kung saan siya nanggaling. Inugnay niya ang kanyang pag-aaral at konklusyon, ano ang talagang kalagayan ng tao. At ang sabi niya, God made man upright. Nilikhang matuwid ng Diyos ang tao. Mga kapatid, ang sabing gano'n ng English, God made man upright. Or sa Tagalog, ang sabi, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Pansinin natin, ang lahat ng nilikha ng Diyos, bago mahulog sa kasalanan ng tao, ay upright, mabuti, o maganda sa paningin ng Diyos. When God created everything here in earth, from Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, mapapansin natin, ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang conclusion, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, yung huli niyang kinreate tao, day 6, and after day 7, he was rested. Nagpahinga siya. Pero bago siya nagpahinga, ang lahat ng kanyang ginawa, kinongclude niya sa Genesis 1:31. At ano ang sabi ni Yahweh? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Now, napakagandang isipin yung salitang lubos siyang nasiyahan. Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang Panginoong Diyos natin ay nagkaroon ng lubusang kasiyahan sa kanyang mga nilikha. And of course, ang pinaka-corona ng creation ng ating Panginoong Diyos ay ang tao. Lubos siyang nasiyahan sa tao. Nang nakita niya si Adan, lubos siyang nasiyahan. Nang nakita niya si Eva, na mula sa tadyang ni Adan, lubos siyang nasiyahan. In other words, ang pinakamahalaga na kasiyahan ng ating Panginoong Diyos ay hindi po ang tinatawag na material things ng mundong ito. Bagamat mahalaga po ito. Pero ang pinakamahalaga na mayroong lubos na kasiyahan si Yahweh ay ang tao na kanyang nilikha. Nasiyahan siya. Kaya si Haring Solomon, inaral niyang mabuti yung Genesis chapter 1 hanggang chapter 3. Ako naniniwala ako, based on my study, dito sa ating pinag-aaralang ito, tinignan ko yung mga reliable na commentaries. At nakita ko, sa conclusion nila, si Haring Solomon, bumalik siya sa sulat ni Moises. Because Genesis, sinulat ito ni Moises. Binalikan niya. Inaral niyang mabuti ang Genesis chapter 1 hanggang chapter 3. Inaral na mabuti ni Haring Solomon. Paano ba kinreate ng Diyos ang tao? Sino ba ang kanyang unang nilikha? Ano ba ang katangian ng tao nung nilikha niya? Ano ang responsibility ng tao nang nilikha niya? Kaya alam ni Haring Solomon kung sino ang tao. Amen po ba? Ngayon, titingnan natin ang salitang God and man. At yung pangalawa, upright. Kasi bakit po? Tingnan niyo yung verse 1. Sabi ron, ang tao'y nilikha ng Diyos. There are two words na makikita tayo rito, yung salitang tao, man. Tapos may makikita tayo ritong God. So, dapat maintindihan natin yung salitang God made man. Ginawa ng Diyos ang tao, and then yung dulo, upright, ginawa niya matuwid. Now, God made man. Gusto muna natin tingnan. Nilikha ng Diyos ang tao. Saan ba natin ito makikita? Of course,
In Genesis 1:26, nabanggit ko kanina, ang sabi ni Yahweh, ang sabi ng Diyos, God says, ang sabi niya, let us created man in our own image. Now, bigyan natin ng diin ng Genesis 1:26. The word God in that verse is referring to the word Elohim. Ang Hebrew word na ginamit doon na Diyos ay galing sa Hebrew word na Elohim. The word Elohim is referring to the triune God. Kaya mapapansin ninyo, sabi niya, sinabi ni Elohim, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Now, in verse 26, mapapansin natin yung word na natin, let us, created man in our. No, the word our and the word us, that is plural. Ibig sabihin po, hindi ho isa ang tinutukoy nito. This is a more than one. Kaya, most of the scholars, sinasabi nila, when God created man, they created in the image of the triune God. Yun yung makikita natin. Kaya nga yung iba, sinasabi nila, ang pagka-create ng Diyos sa atin, trichotomy. We have a body, we have a soul, and we have a spirit. Yun yung sinasabi nila. Now, nung sinabi ito, pinapatungkulan dito na the word us and our is referring to the triune God. Pero ano sabi ng verse 27? At nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. And God created man in His na po yung ginamit. Isahan. So that is referring to one God. That's why, doon pa lang sa creation account sa tao, pinapakita na ng Diyos na ang tao ay nilikha ng Panginoong Diyos according to His image. Ayon sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Now, the word image, hindi siya nagsasabi na kamukha natin ng Diyos. Because in that time, alam natin, ang Diyos ay espirito. Tama po ba? Ang Diyos ay espirito. Ang ibig sabihin po ng image, ang ibig sabihin po ng wangis, mamaya makikita natin, it is referring to the holiness, righteousness, and knowledge. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya yung Genesis chapter 2, verse 7, di ba, ang sabing ganun doon, ang Diyos ay kumuha ng putik, hinubog niyang tao. Siyempre, nung hinubog niyang tao, wala pang buhay. At ang ginawa daw ay hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So ano ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin doon, yung inimpart na hininga ng ating Panginoong Diyos, ito ay nagpapakita ng tinatawag na holy, na kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ay according to His image. Nung hiningahan niya, yung unang tao na galing sa alakbok, hiningahan, nagkaroon ng buhay. Inimpart ng Panginoong Diyos yung life na meron siya. At ang life na meron ng ating Panginoong Diyos ay dapat nating maintindihan, righteousness and holiness. Yun yung ibinigay niya na life ng taong iyon. Kaya mapapansin natin, pagdating ng chapter 2, verse 21 to 22, please open your Bible in Genesis chapter 2, verse 21 to 22. Now, ito po ang sabi ng salita ng Diyos, Genesis chapter 2, verses 21 to 22. Kaya, pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang naihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae, inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. So, ito yung nagpapakita sa atin na ang Diyos ang nag-create ng tao. Amen po ba? God made man. At saan tayo ginawa? According to His image. We are created according to God's image. So, yun yung pinapakita ngayon ni Haring Solomon doon. So, back to
Ecclesiastes chapter 7 na pinag-aaralan natin, ang sabi ron, ang tao'y nilikha ng Diyos. Saan siya nilikha? Sa kabutihan. Hindi ho nilikha ng Diyos ang tao para sa kasamaan. Kaya dito makikita natin, man is upright. Ang tao ay matuwid. Ang tao ay nilikha para sa kabutihan. Now, in Genesis 1:26, binanggit ko na kanina sa inyo na yung word na binanggit doon na image of God, this is the holiness, the righteousness, and our knowledge sa ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin po, kapag pinag-aralan natin ang salitang likeness or image, ito yung inilagay ng Diyos sa unang tao. Why? Dahil nung time na yun, wala pa pong kasalanan. Wala pa po ang Genesis chapter 3, hindi pa ho nahuhulog sa kasalanan ang tao, maayos pa po ang paikitungo ng tao sa Diyos. At nagsasabi ngayon sa atin, yung word na upright dito, namumuhay sila ng banal. Namumuhay sila ng matuwid. Walang polluted ng kasalanan ang kanilang isipan ng panahong iyon. Kaya sabi ng Genesis 2:7, mapapansin natin doon, yung word na hininga, na binanggit ko na kanina sa atin, nagtutugma yon sa likeness or image at saka sa breath ng ating Panginoong Diyos. Nang hiningahan sa ilong, yung taong yon, pinapakita na ng Genesis 1:27 na yung image doon, yung buhay na ibinigay ng Diyos sa tao, ay kasama ang kabanalan, ang katwiran, at kaalaman kung sino ang Diyos na manlilikha sa kanila. So yun yung nakita ni Haring Solomon. Nakita ni Haring Solomon, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngayon, eto ang tanong. Noong time na hindi pa ba nahuhulog sa kasalanan si Adan at si Eva, maayos ba talaga ang relationship nila sa Panginoong Diyos? Of course, makikita natin mamaya yung pangalawang bahagi ng verse 29, yung word na ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-isip ng kung ano-anong bagay. Mapupuntahan ngayon natin dito yung Genesis chapter 3. Now, listen. Para mas bigyan tayo ng klaradong kaisipan patungkol dito, tiningnan ko po ang Heidelberg Catechism and Lord's Day 3, question and answer 6, na naisulat noong 1523, and I quote, ito ang sabi, nilikha ba ng Diyos ang tao na napakasama at suwail? Yun ang tanong eh. So, nilikha ba ng Diyos ang tao na napakasama at suwail? Yun yung tanong. Ito yung sagot. Hindi. Hindi nilikha ng Diyos ang tao na napakasama at suwail. Yun talaga yung maiintindihan natin. Hindi niya nilikha si Adan at si Eva na napakasama at suwail. Sa katunayan, pinaliwanag ko kanina sa inyo na nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos at hiningahan sila ng Panginoon ng mayroong kabanalang katwiran at kaalaman. Ang sagot, hindi. Ngunit, nilikha ng Diyos ang tao na matuwid. So makikita na natin, ang pag-create ng Diyos sa tao, matuwid, righteous. According to Genesis 1:31. At ayon sa kanyang wangis, Genesis 1:26-27 and Colossians 3:10. Now, listen, yung image na binabanggit dito, in-explain ito ni Apostle Paul. Please open your Bible in Colossians 3:10. Colossians chapter 3 verse 10. Pakinggan niyo po. Colossians chapter 3 verse 10. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa Colossians chapter 3 verse 10. Now listen. At nagbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Now, here in Colossians chapter 3 verse 10, it is referring to sa nature ng tao at ang sabi doon,
kaalaman tungkol sa Kanya. The word image o larawan ng Diyos, it is referring to the knowledge o kaalaman patungkol sa Diyos. Na para maintindihan natin, puntahan natin ang Efeso chapter 4, verse 24. Sapagkat si Pablo, sinabi niya rito sa Efeso 4:24, yung dalawang element na meron ang tao. Efeso 4:24. Now, sabi ng verse 24 ay ito. O verse 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Doon po sa Book of Colossians, makikita natin yung larawan na binabanggit doon, isa sa pinaka-sangkap ng binanggit na image of God, yung merong knowledge ang tao. Kilala niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. At pagdating ng Ephesians chapter 4, na tinignan natin, verse 24, yung image na binanggit dito ni Apostle Paul ay nagdi-describe ngayon o tumutukoy sa katwiran at kabanalan, holiness and righteousness. So sabi niya ngayon, ang isang tao na nahulog sa kasalanan, ang tao na ipinanganak sa kasalanan, kapag siya ay nagkaroon ng pakikipagkaisa kay Kristo, ay nire-restore ng Diyos, alin? Yung image ng ating Panginoong Diyos. At ano ang meron siya ngayon? Na-restore yung kanyang kaalaman pagkakilala sa Diyos. And then secondly, nagkaroon siya ng katwiran sa harapan ng Diyos. And thirdly, nagkaroon siya ng kabanalan ng pamumuhay. So makikita ngayon natin dito, kapag sa usapin ng spiritual, kahit makita mo ang isang babaeng maganda, ang isang lalaking gwapo, pero pag walang relasyon sa Diyos, sira ang image ng Diyos sa kanya. Why? Because of his sinful or her sinful nature. Di ba? Madalas, ina-idol natin yung maraming artista. Gandang-ganda tayo, di ba? Kayo pala, ako hindi. Puging-pugi kayo, di ba? Pero tayo mga nakikita na mga na-attract tayo sa kanila. Ang ganda niya, mapakapulido ng pagkagawa sa kanya, di ba? Nagagandahan tayo, very attractive para sa atin. Pero alam niyo po ba, when it comes to spirituality, yes, sa labas, externally, maganda sila. Perfect ang kanilang muka. Hindi ko po ito sinasabi para critic sila, ya. This is the application of our study na kapag tinignan mo, kapag wala palang relasyon sa Diyos, ang isang tao, sila man ay handsome, beautiful, ugly, di ba? O kaya, hindi natin nagagandahan. Kapag ang tao ngayon ay walang relasyon sa Diyos, ang tao ngayon sira ang image niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Why? Because they are sinners, di ba? In nature, externally, maganda, pogi, ang ganda niya tingnan, pero internally, hiwalay sa ating Panginoong Diyos. Pero once na ang isang tao ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, nakipagkaisa siya, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay ni-restore ang kanyang image sa ating Panginoong Diyos. That's why, in the book of Colossians chapter 3 verse 10, ang wangis na binabanggit ni Apostle Paul doon ay tumutukoy sa totoong pagkakilala mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. What is the matter? The matter is, dapat may relasyon ka kay Kristo. Amen po ba? Kilala mo ang Diyos sa buhay mo, hindi yung, kilala mo ba yung Diyos? Yes, kilala ko yung Diyos. Ang tanong natin dito, yung pagkakilala mo sa Diyos, sino siya sa buhay mo? Tama po ba? Lahat naman ng tao kilala ang Diyos. Ang diablo nga ho, kilala ang Diyos eh. Nananampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Sabing ganon ng Book of James. Mabuti yan. Pero ang Diyos ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ikaw nga, hindi nanginginig eh. Ang diablo, kilala ang Diyos, nanginginig pa. Mga kapatid, one thing na gustong ipakita ng Diyos sa atin, kung tunay na meron tayong relasyon kay Kristo, dapat kilala natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba?
And then secondly, makikita natin, in the book of Ephesians chapter 4 verse 24, ang sabi doon, yung larawan na binabanggit doon, yun yung katwiran at kabanalan. Well, pinapakita na ngayon dito sa atin, that is the application of our knowledge. May karunungan ka ba? Kung sino ang Diyos sa buhay mo, ipakita mo sa banal na pamumuhay. Kilala mo ba ang Diyos sa buhay mo? Ipakita mo ang matuwid na pamumuhay. So that's why God restore, yung image sa iyo sa ating mga buhay because of Jesus Christ. At dahil kilala natin kung sino si Jesus sa buhay natin, kilala natin ang Diyos sa buhay natin, nakikita sa buhay natin ngayon na we are living in holiness and righteousness. The word holiness means separation from sin. The word holiness means, pinapakita rito na hindi ka pangkaraniwan na umaayon sa takbo ng mundong ito. And the word righteousness means na sumusunod ka sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan yung gustong ipakita. Medyo mabigat ang pagbaksak ng pananalita ni Apostle Paul. Pero yan ang katotohanan. Amen po ba? Mas pinapahalagahan ng isang tunay na Kristiyano, hindi dahil sa kanyang appearance, hindi dahil maganda yung mukha niya, hindi dahil lalaki siyang matipuno o kaya babae siyang maayos ang kanyang No. In the sight of God, ang tinitingnan niya sa atin, na-restore ba ang image ng Diyos sa buhay mo? Ligtas ka ba? Amen po ba? Marami akong nakikita sa Facebook na kahit gaano kaganda at kapogi ang lalaki, di ba? Pag nilibing, ano mangyayari sa kanya? Kapangit po, hala po yan eh. Sa totoo lang, pagdating natin ng 50 anyos, yung pagiging pogi mo at pagiging maganda mo, bawas na po ng 50%. Amen po ba? Why? Dahil mamamatay tayo na bunga at consequence ng kasalanan. Amen po ba? So pinapakita ngayon dito na si Haring Solomon and even Apostle Paul, yung binabanggit sa Genesis, kailangan ma-restore itong image ng Diyos sa atin. Kaya maliwanag na sa tunay na katwiran at kabanalan upang maaari niyang makilala ang Diyos, na lumikha sa Kanya, mahalin niya ng buong puso, at mabuhay na kasama siya sa walang hanggang kaligayahan para sa kaluwalhatian at sambahin siya. Ngayon, ang tanong natin, nasaan ang kaligayahan natin ngayon? Si Solomon, sinabi niya, ang kaligayahan ko, wala sa 1,000 babae. Di ba? Ang kaligayahan ko, wala sa kayamanan. Ang kaligayahan ko, wala sa karunungan ng mundong ito. Wala sa pagiging famous ko. Yan ang gusto ipakita ni Solomon. Ang kaligayahan ko ay nasa Panginoon. Kaya nga pagdating ng conclusion niya ng Mga Ngaral chapter 12, isa lamang ang tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano man ang gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin ito sa Panginoong Diyos. Sabi niya, alalahanin mo ang Diyos bago bumalik ang iyong katawan sa lupa. At ang kaluluwa ay bumalik sa Diyos nang may bigay nito. So, ang conclusion ni Haring Solomon, simple lang. Hindi niya binigyan ng mas higit na pagpapahalaga ang external na meron siya sa mundong ito. Ang binibigyan niya ng pinakamataas na kahalagahan sa kanyang buhay ay ang pagka-create ng Diyos sa tao na upright o matuwid sapagkat ang Diyos ang lumalang sa kanila. Yun yung gusto ipakita. Pero secondly, makikita natin dito, sabi ko sa tanong ko kanina, ano ang tiyak na aral ng Diyos patungkol sa mga tao sa iyo? Nakita natin, number 1, nilikhang matuwid ng Diyos ang tao. Pero pangalawa, man in their own free will searches of many schemes. Ano sa Tagalog ito? Ang tao sa kanilang malayang kalooban,
sa paggawa ng kanilang plano at sistema. So sabi ng English, but men have gone in search of many schemes. Sa Tagalog, ngunit ang tao'y nag-isip ng kung ano-anong bagay. Sabi ng Magandang Balita Biblia. Pero mas gusto ko ang translation ng Ang Bagong Biblia. Ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Now, listen. Mapapansin natin, eto na nga, nilikha ng Diyos ang tao na matuwid. Pero ang problema, bakit siya nag-isip ng masama? Balikan natin ang Mga Ngaral chapter 7 verse 29. Ang sabi, ngunit ang tao'y nag-isip ng kung ano-anong bagay. Ang tao'y nag-isip ng mga masama. Now, gusto ko ipakita, when it comes to sin, o kasalanan, o evilness, hindi ito nanggagaling sa Panginoong Diyos. Alam nyo, God is not the author of sin, nor God is the author of evil. Why? Because God is holy. Kaya ang sabi po ng James chapter 2, lahat ng mabuti, ganap, ay mula sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, kailanman ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. At kailanman ay hindi niya tayo tutuksuhin ng kasamaan. So, God is not the author of temptation, and God is not the author of evil. Why? Because God is holy. That is His divine attribute. Ngayon, tingnan natin, saan ngayon nanggaling ito? Alam nyo, hindi naman agad nahulog sa kasalanan si Adan at saka si Eva eh. Why? In Genesis 2:15-17, sinabi doon ay ito. Nilagay ng Diyos ni Yahweh si Adan sa halamanan at sinabihan niya, Adan, makakain mo ang lahat ng bagay, lahat ng prutas sa halamanang ito. Maliban sa isang punong iyon na nagbubunga ng mabuti at masama. Huwag na huwag mo kakainin yon. Pag kinain mo yon, mamamatay ka. Ang tanong, meron bang warning ang Diyos? Yes, merong warning. So, nung binigay yung warning na yon, ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 9 ay ito. Bago pa po ang chapter 2, ang sabing gano'n ng Genesis 2:9 ay ganito. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap sa bunga. Sa gitna ng halamanang naroon, ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ayun na nga, pagdating ng verse 15 hanggang 17, ang sabi, iniligay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang anumang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mo. 2 times lang binanggit yung huwag eh. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So meron bang warning? Yes, merong warning. Sometimes, tayong mga mananampalataya, ang dami ng red light ng Panginoong Diyos sa atin. O yellow light. Parang traffic, ano? Nagbibigay na ng warning sa atin. Nagbibigay na ng red sa atin para wag natin gawin ito, huminto tayo. Pero ay nangyayari sa atin. Ang ginagawa natin, dahil nga ho, sa nature ng isang tao na gusto niyang ma-please ang kanyang sarili. Gusto niyang i-please ang pleasure ng kanyang sarili. Ano yung nangyayari? Pwede nang baliwalain yung mga instruction ni Lord sa buhay natin. Tama po ba? Ganyan na ganyan ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nagbigay ng babala, nagbigay ng instruction si Yahweh sa kanila, pero pagdating ng Genesis chapter 3 verse 1 to 12, laglag sila. Why? Now listen, in Genesis chapter 3 verse 1 to 12. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnang iyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Tingnan nyo, ang sabi ng verse 4, eto si Satan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay.
So this is the first lie ng dyablo against the truth ng ating Panginoong Diyos. Why? Sabi niya sa verse 4 ng dyablo ng Ahaz, hindi totoo iyan. Taon niyo? Kaya nga minsan, yung Word of God, alam natin eh. Pero dahil nga natutokso tayo sa pleasure ng laman natin o sa mga tao na kapaligid sa atin, ang sasabihin ng isang tinig sa ating kaisipan, hindi totoo yan, subukan mo na yan. Dahil sinubukan mo, ano yung mangyayari ngayon? Laglag sa kasalanan. Tama po ba? Hindi lang basta nalaglag, kundi nagbunga ang kasalanan. Ang tao, mayroon tinatawag na sensus Deus sa Latin. Ang ibig sabihin, may sense of divinity, may sense of God ang tao. Kahit hindi siya nagbabasa ng Biblia, alam niya ang 10 utos, alam niya ang mali, alam niya ang tama. Tama po ba? Pero ang problema, bakit ginagawa? Why? Dahil nga po hulog sa kasalanan. Ang laman ng puso natin, mandaraya. Sabi ho ni Isaiah, ni Jeremiah, ang laman ng puso ng tao ay mandaraya. Ang puso ng tao ay mandaraya. Kapag ang puso natin, ang pinairal natin, our emotion, our feelings, malalaglag po tayo. At yan ang nangyari kay Eva. Usually, hindi naman po si Adan ang tinukso eh. Tama po ba? Alam niyo bakit tinukso si Eva? Kasi hindi naman si Eva ang sinabihan ng Diyos eh. Ang sinabihan si Adan. So alam din Satan na kapag si Adan ang kanyang tinukso, hindi niya matutukso. Kaya sino yung tinukso niya? Yung babae. Dahil ang babae ay nasa ilalim ng pamamahala o pagiging head ni Adan. Kapag nahulog sa kasalanan ang babae, hulog si Adan, parehas sila. Kasi iisa sila. Tama po ba? Kaya ang sabi ngayon dito ay ito. Natuloy ko. Sa verse 4 ng chapter 8, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng Ahaz. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos. Diyos ko po, pagiging parang Diyos. This is the first mention ng pagiging idolatrous ng tao. Now, ito ang sabi niya, ganito, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa nalagay niya masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon na nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ano sabi rito? Datatkwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Verse 10, natatakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi po, pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po, iniling lang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. Now listen mga kapatid. Pakinggan po natin ito. This is the sad story in the Bible. Ito ang napakalungkot na kasaysayan ng Biblia. Bakit po? Ito ang kwento ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Mga kapatid, when we are entertaining, yung takbo ng sanlibutan ng mundong ito. Ako niya, kapag in-entertain mo ang takbo ng sanlibutan ito, kapag in-entertain natin ang social media, tama po ba? Kapag in-entertain natin ang mga taong nakapaligid sa atin, kapag natempt tayo sa inaalok ng mundong ito, kapatid, binibigyan mo ng daan ang dyablo sa iyong buhay. Yes, Satan, hindi siya harap sa iyo at sasabihin, Rosan, ako si Satan. Hindi ka sabihin ganun yun, di ba?
Ang gagamitin ng Diyos ay ang mga bagay na very attractive sa ating paningin. Listen, ano yung unang naging tugon ng babae? Napakaganda sa paningin ng babae ang bunga ng punong kahoy. Yeah? Mata yung unang ginamit. Nagandahan eh. Napakaganda ng bungang punong kahoy na ito. Saan ba tayo unang nahuhulog? Sa mata. Tama po ba? Sa mata makikita. Di ba? Sa mata makikita. Di ba? Alam nyo, yung visual na meron tayo yung matang ito yung minsan nagiging daan kung tayo ba ay mahuhulog sa kasalanan o hindi. Tama po ba? Nakuha niyo? So, yung una na naging dahilan, ang sabi, nakita napakaganda sa paningin ng babae sa verse 6. Napakaganda. Siyempre, kung pangit ba yan, titingnan mo ba yan, di ba? Eh, ang tao, habang maganda ang tinitingnan, mas lalong nahuhumaling tingnan. Tama po ba? Meron bang presentation ng pagkain sa social media na pangit pag nagbebenta ka? Kaya nga nauso yung mga kahit pangit ka, gaganda ka eh. Di ba? Kahit maitim ka, puputi ka eh. Tanggal ang lahat ng mga tuldok-tuldok sa mukha natin. Napansin niyo po ba? Kasi nga, ang pinipresent, maganda. Paano kang titingnan ng tao kung hindi ka maganda? Pansinin mo, maglagay ka dito, isang maganda at saka isang pangit. Tingin mo, sino titingnan dyan? Yung maganda, yung pangit, titingnan ba? Titingnan din, kaya lang sa tititig. Maglagay ka rin isang mataba at saka isang sexy, sino titingnan ng lalaki? Paningin po, kaya ang sabi ng Biblia, maliwanag, sabing ganon, napakaganda sa paningin ng babae. Alin? Ang punong kahoy. Tapos, sabi ron, nabuo sa isipan niya. Nag-decide siya. Dahil nagandahan siya, hindi niya ngayon sinunod yung salita ng Diyos. Ano ngayon ginawa niya? Nabuo sa isipan niya. Ano ibig sabihin? Yung ganda na nandun sa isip niya. Tama po ba? At nung nabuo sa isipan niya, ang sabi ngayon dito ay ganito. Ang sabi, nabuo sa isipan niya, sabi ron, ang punong kahoy sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Masarap eh. Pleasure. Tama po ba? Eto ngayon, pakinggan niyo po. Mata, isip, pleasure. Tama po ba? Eh gagawin mo ba yung isang bagay kung di ka nasasarapan? Tanong, sagot po kayo. Kakain ka ba ng isang pagkain na hindi ka masasarapan? Titikim ka ba ng isang pagkain na uulit-ulitin ba nang hindi ka nasasarapan? Nasasarapan ka. Kaya this is the process kung bakit nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. Especially si Eva. Dahil hindi na-scrutinize sa katotohanan na salita ng Diyos. Kapag ka ang tao ay hindi mag-a-abide sa authority ng Diyos at ng kanyang salita at ang kanyang sarili lang ang kanyang susundin, yung mata niya na nakakakita, yung isip niya na nagdi-decide sa nakita niya, yung sarap na mararamdaman niya, hulog ang tao sa kasalanan. Tanong, bakit marami na hindi pa prepared na mag-asawa, tama po ba, ay napipilitang mag-asawa? Because of, ano po, nadadala ng kanilang damdamin. Yung pleasure na gusto nilang maranasan, minamadali nila. Tama po ba? Ano ngayon naging bunga? O yun, alam niyo po yun, di ba? So ito yung gusto ipakita sa atin ngayon dito. Ang sinasabi ngayon dito sa atin, kapag ang isang tao ay hindi niya hayaan na ang salita ng Diyos ang magro-rule sa kanyang buhay, mahuhulog po siya sa kasalanan. Madali po siyang matukso. Kaya pinapakita ngayon ni Haring Solomon, ako din sabi ni Haring Solomon isipin mo 1,000 ang asawa niya, yung concubines niya, 700, ang legal na asawa niya, 300. Kahit siguro araw-arawin mo yon,
para pakisamahan, ilang taon po yun, di ba? 365 days. Tama po ba? Sa buong isang taon, di mga 3 taon, 4 na taon, 3 taon at kalahati para isa-isa mong masamahan yun. Matindi po yun. Kaya eto ngayon, mga kapatid, yun yung sinasabi ngayon dito. Ang tao, sa kanilang malayang kalooban sa paggawa ng kanilang plano at sistema. Kapag ang tao na ang magpaplano at gagawa ng sistema na hindi ayon sa salita ng Diyos, magkakaproblema po tayo rito. Kaya yun yung pinapakita. Now, kapag dumating po ito sa spiritual na karunungan natin, pagkayari ho nating mahulog, si Adan at si Eva, ang buong sangkatauhan po ay nahulog sa kasalanan. Nakuha niyo po yun? Ecclesiastes 7:28. Mabilisan na po ito. Ecclesiastes 7:28. Ano sabi ng verse 28? Ito po ang sabi ng verse 28. Now listen. 28. Pagkatapos na matamang ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan ko sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino. At sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Alam niyo bakit? Tumutungo ito yung matalinong rito, lalaki siya yon. Yung 1,000 dito na babae, yun yung concubines niya. Na hindi nag-isip. Di ba? Ngayon, of course alam natin, typologically, ang sinasabi rito na nag-iisang matalino lamang dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The rest of humanity ay nahulog sa kasalanan nang nahulog si Adan sa kasalanan. And one of the upright na merong sinasabi ngayon dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Lahat tayo nahulog sa kasalanan. Babae, lalaki, lahat nahulog sa kasalanan. Sinasabi ng Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yes, si Adan po ay accountable sa pagkahulog sa kasalanan sapagkat siya ang head ng humanity. Pero alam niyo po, binanggit ngayon sa chapter 7 verse 26 ay ito. Ito sabi ngayon sa 26. Parang sinisisi ni Solomon ang babae. Parang sinisisi rito hindi naman po sa ko. Siguro nga dahil nakita natin sa Fall of Man, alam natin na yung babae yung inasangkapan para mahulog sa kasalanan. Tingnan nyo, banggit po niya sa verse 26 ng chapter 7. Sabi ni Solomon, natuklasan ko, ang isang bagay, napakinggan nyo po, sabi ng verse 26, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ano kaya ito? Para sa kanya, yung kamatayan hindi mapait Pero merong mas mapait. Ano yung mapait? Ito'y walang iba, kundi ang babae. Di ba? Napansin nyo? Walang iba kundi babae. Bakit daw? Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag. At ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Napansin nyo? Bakit kaya? Kasi nga, God created man upright, pero nag-isip siya ng iba't ibang pamamaraan. We are studying Genesis chapter 3, sino ang totoong nahulog sa kasalanan? Si Adan ba? Literal, hindi si Adan. Sino ba? Si Eva. Kaya para kay Solomon, ang babae, yun yung weakness ng lalaki. Tama? Yun yung weakness. Ang weakness naman ng babae, nakukuha sa mga salita. Tama po ba? Susungkitin ko ang bituin. Eka, bigay mo lang. Eka pa yan, di ba? Susungkitin ko ang bituin. Pag nasa angin ka na, ayos ang buhay natin. Ang daming ipapangako, di ba? Bibiling ko ang ganito, bibiling ko ang ganon. Wag po kayo nagpapakuha sa ganon. Tama po ba? Tama po ba? Sino ba namang lalaki? Parang sinasabi ng mga asawa kong lalaki, binubuking mo, pastor tayo sino ba namang lalaki yung magsasalita ng hindi nakakaakit sa babae, lalo na't may intensyon ka, di ba? Lahat ng magagandang pananalita
sasabihin mo, siyempre, bibilin ba ng babae yun kung sasabihin mo pangit, di ba? Kaya nga, yung iba sasabihin, harangan mo na ikaw ng sibat, pupunta ko, ganun, di ba? Lahat sinabi na yung mga ano na yan mga hypalutic words na yan No, sinasabi ngayon ni Haring Solomon dito, pinakamapait pa pala sa kamatayan. Para sa kanya, okay lang mamatay. Pero sa kanya, yung babae na nagdadala sa kanya sa kasalanan, napakapait para sa kanya ang lahat ng iyon. Nakuha niyo po punto? That's why in Genesis chapter 3, verse 11 to 13, nakita natin, tingnan nyo, nagsisihan Eto, matatapos na. Sorry kung lumagpas ng konti. Genesis 3, 11 to 13. Tingnan nyo Genesis chapter 3, verse 11 to 13. Ano yung nangyari ngayon? Nagsisihan Tingnan nyo Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbawal ko? Verse 12. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Napansin nyo? Sinisi? Yung babae. Tama po ba? Kung hindi dahil dyan sa babaeng binigay niyo sa akin, ba't naman ako kakain? Yun ang problema. Masyadong submissive at mapagmahal ang lalaki. Nakita nyo? Alam niyang kasalanan, sinabihan Adan, wag na wag mo kakainin yung bungang punong kahoy na yun Alam niya yun. Pero bakit nung kumuha, kinain niya? Di ba dapat sinabi niya, wag mo kakainin yan, di ba? Dapat di mo pinitas yan. Dapat wag mong kainin yan. Hindi Yun na nga, lumabas na ang under Bisaya. Di ba? Lumabas na po. Nagsabi sa asawa. At ang sabi ngayon, okay lang, parehas na tayo mahulog sa kasalanan. Di ba? Kaya ang ginawa ngayon, kumain din siya kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Sabi naman ng verse 12, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po niling lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. Nagsisihan na po. Naka nyo? Pero ang point dito, yung babae po talaga ang naging dahilan kung bakit nahulog sa kasalanan. Nag-isip po, okay? Now, para mas lumiwanag, sabi ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 3, Question and Answer 7, kung gayon, saan galing itong kasamaan at kalikasan ng tao? Saan daw pagaling yung kasalanan? At yung nature ng tao? Ito sagot. Mula sa pagkakasala at pagsuway ng una nating magulang, si Adan at si Eva sa Eden. Dahil dito, ang ating kalikasan ay naging masama. Kaya tayong lahat ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan. Nakanya? Ito yung sabihin ko sa inyo. Yung bata po na pinanganak, may namana na pong kasalanan niya. Awit 51 verse 5. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwal. Ito ba ang naobserbahan niyo? Si Timothy nung maliit, inoobserbahan ko. Sabi ng nanay niya, mama niya, bakit ba iyak nang iyak yung si Timothy? Tingnan mo ka ako kung may lamang ka ako yung pampers. Wala naman eka. Tingnan mo baka ako, may pupo, merong ihe. Wala naman. Pinakain mo na baka ako? Pinadedi ko na eka Tingnan mo baka may lagnat. Anong lagnat? Buhatin mo lang ka ako yan. Nung binuhat, ano yung nangyari? Tumahimik. Ano ang ibig ko sabihin doon? Ayun. Nagiging may binhina ng pagiging selfish. Ano ibig sabihin doon? Buhatin mo na ako. Di ba? Gusto ko na ito. Gusto ko i-read, di ba? Kaya ang bata, kahit hindi mo turuang gumawa ng mali, makaagawa ng mali. Kasi, ang isang bata na umuuwa, ang ibig sabihin nun, yung attention nyo, ibigay nyo sa akin. Taka nyo? So, ibig sabihin po, in nature, ang tao, meron hong kasalanan na mana kay Adan. At ito maganda. Ang bagay na ito ay mawawala lamang kung ang isang tao, ang buhay niya ay bibigay niya kay Kristo na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, makipagkaisa siya kay Kristo at bibigyan siya ng bagong kapanganakan. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang sino mang naipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngayon, ang tanong natin ngayon dito ay ito. Magtataka pa ba tayo na kahit na tayong mananampalataya ay may kahinaan pa rin? Meron pa. Tama po ba? Sa pag-iisip, sa pananalita, sa gawa natin. Pero ito'y maganda. Alam natin
kung ano ang tama based on the Word of God at ano ang mali based on the Word of God. Kung tayo man ay nagkakamali at nagdi-decide ng mga bagay na nagiging consequence ay hindi maganda, ito ay nagpapakita na huwag tayong manangan sa kakayanan natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Bakit? Dahil mandaraya ang laman. Kailangan nating magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita sa tulong ng Banal na Espiritu upang magtagumpay po tayo sa anumang kahinaan pa na kailangang baguhin ng Diyos sa ating mga buhay. Kapatid, you and I, alam ng Diyos kung ano pa ang dapat niyang baguhin sa ating buhay. Amen po ba? Pinapakita na salita ng Diyos sa ating pag-aaral ngayon. Mga kapatid, dating buhay natin makasalanan tayo nung wala pa tayo kay Kristo. Pero ngayon ay matuwid na tayo dahil kay Kristo. Ang ini-expect ngayon ni Lord sa atin, mabuhay tayo ng may kabanalan. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa mga salita nyo na aming natanggap. Ang prayer ko po, by your grace and your mercy, ang lahat ng ito po nawa ay patuloy na mai-apply namin sa aming mga buhay sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Lord, kayo ang nakakaalam ng buhay namin. Kayo ang nakakaalam ng pamumuhay namin. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Ngayon po, dako po tayo sa ating pagkakaloob. At sa umaga pong ito ay